And guys, at magandang tanghali na naman sa atin lahat. Ito ngayon at maglalatag kami ng mga bakal. Ipapakita namin sa inyo mga idol kung paano maglatag ng two-way slab. Iba naman yung one way at saka two-way. Ito naman ang purpose nito ay sa two-way slab. Ito actual na to guys na kung paano paglatag ng two-way slab. So sa ngayon, puro tinimim pa lang itong nakikita nyo. Mga tinimim pa lang lahat na bakal na yan. Magmula sa likod hanggang sa harapan sa 11 meters. So, itong lapad naman ay nasa 7 lang ito. Ngayon ang gagawin natin, kung saan dito yung mas makitid ang area, tulad dito, palagay natin 7 meters yan. Pag ganun muna yung latag nyo, pabalagbag muna. Tapos ang ginagawa namin, kasi nga ang isang bakal, ang isang tinimim magmula doon papunta doon sa dulo ay hindi siya aabot. So medyo kapos. Hanggang dito lang yung dulo niyan. Ito lang, magmula doon sa dulo na yun. Hanggang dito lang tayo. Ngayon nagdugtong tayo guys ng bakal. Kaskwala tayo dyan. Lahat yan, puro nakaskwala itong mga tinimim na to. Kailangan kasi dito, magmula dito sa dulo na yan, yung kahabaan na to, hanggang dito yung dulo. Kailangan magdugtong kayo, kailangan 100 o mas higit pa ang dugtong niya. Magmula dyan, tsaka dito. Itong isa, yung isa na sa itong isa kasi, yung galing dyan sa eskwela na yan ay nasa 2 meters yan ang haba. Ngayon, pag nagdugtong kami, sa higit 1 metro yan ang pagitan. So bali salitan ito, salitan buo. Nakita nyo naman may putol, buo na naman ito, putol naman. Kasi nilatag namin unang dito ay sa 30 ang pagitan nito. Yung mga pahaba na bakal namin, yung diretso 30. Ngayon nagpasingit kami ng 1 meter. Ito yung nagipagitan na lang yan na ay 6 inches. 6 inches na ngayon yan. Kasi may mga tawag tayo na sa bottom bar, yung tawag na extra bar. Sa ilalim ito yung kinakabit namin sa bottom, pang bottom bar to. Ang top bar naman namin gagamitin dito ay 12mm. So ang gagawin nyo muna, tawag na two-way slab, tulad nito, nasa gitna ng biga. Kasi parehas naman ang lapad ng bahay na to. Pumutol kayo ng 2 meters ang haba, tulad dito. Ito nasa 2 meters. Siyempre gitna nyo yun dito 1 meter, 1 meter dyan. Ganoon din sa kabila. Kailangan puro pa ganun muna kayo. Buuin nyo muna itong mga extra bar na to sa ilalim mga tinimim. Buuin nyo muna. Wag muna kayo magtali na pabalagbag na pahaba. Kasi may tinimim pa rin yan dito guys. Dito lahat ganun. Kung ano maging layout dito nakikita nyo, ganun din mangyari dito. Meron din dito yan lahat. Abang-abangan nyo na lang yan para makita nyo paano pagkabit ng two-way slab. Pero marami kayong mapanood nito sa mga ibang vlogger na kakabit nito. Kahit sa mga school building o sa mga building, ganito ang paglatag din. Conforme na lang sa bakal yan. Kung gusto nila 12mm lahat o halo ang 10 saka 12, nakonforme yan sa laki ng area. Ito guys, antabayanan nyo na lang at i-continue mo na ito pagkakabit ng tinimim. Basta ang pinaka-importante sa bawat dulo ay nakaskwala kayo. Kasi pag nabuo na itong 10mm, may mga nakapabalagbag na kami dito, lahat maging kompleto na yan. Makikita nyo rin naman yan. Kasi kailangan makabukod yung ano guys, yung tali ng 10mm saka sa 12mm. Ito actual ito na paano ikakabit. Basta magbuhit mo na kayo ng 30-30. Tapos yung pang extra bar nyo ay yung 1 meter na yan. Pag nilagay nyo sa pagitan ng 30, kaya maging 6 inches na lang yan.
Okay, antabayanan nyo na lang. At ito na nga guys, at ipapakita ko na sa inyo yung ano, ang pagkabit namin ng bakal na two-way slab. Ito kasi yung una na nabanggit ng may-ari na lahat ay two-way slab, kasi yung ginamit namin sa second floor noon, yung mga bakal two-way. Yun nga lang hindi namin na-videoan hanggat sa nabuhusan. Ito ngayon sa third floor kami gumagawa. Ayan. Mayroon pa sa baba, may gumagawa pa doon. So ngayon, nagbago yung desisyon nila ni sir at si ma'am. Tinatanong ko sila kung two-way slab lahat ito, kasi pag two-way slab talaga, may part pa dito na lalagyan namin. Yung mga pahaba na to, yung papunta doon sa harapan, kasi mas mahaba yan, mas malapad naman papunta doon. Yung mga pagkanon namin na bakal, so kompleto na yan sa two-way slab. Ang kulang na lang dito mga idol, baka napapansin nyo sa video ko na ito, na may mga kulang pa talaga. Dapat nga mayroon pa kaming tinimim dito eh. Dito sa tapat ng kahabaan na to na 12mm, ito 12mm yan sa ibabaw. Yung mga tin nakapasok dito sa biga, ayan. Kita nyo naman, ayan ang 12mm. Dapat dito sa pinakahabaan ito ng 12, may mga tinimim pa dapat yan dito na nakalagay. Tulad yan, nakabaloktot na yan, oh. Yun, dapat meron pa yan dyan. Kung magmula sa biga 1 metro yung distansya niya, magmula sa biga rin 1 metro, kaya kung puputulin mo siya 2 meters, sintruan nyo lang maging 1 meter kabilaan. So nga lang hindi nga lang natuloy. Nagbawas muna kami ng bakal kasi unang una wala naman din load dito na ilalagay na mabibigat. Pero kahit nga ba ilalagyan ito ng mabibigat na bagay, wala pa rin kami pangamba kasi sa dami ng bakal nito. Ang naging kulang lang dito mga idol, yung tawag na mga extra bar. Yung mga putol na yan, tawag na extra bar. Para tulad nito, siya piniliwanag ko sa inyo, sa ilalim ng D12 dapat may tinimim pa yan dyan na 1 meter. Mula biga, papunta doon 1 meter. Ngayon dito naman sa top bar na 12mm, dapat mayroon pa yan dito. Yung sa kahabaan naman ng tin, ito, yung tinimim naman sa ilalim na yan. Tinimim to, tinimim din yan. Dapat sa kahabaan ng tinimim na yan, mayroon din sana kami lalagay dito na mga top bar, mga pang extra bar. Tulad to, tulad nito ay mula sa biga papunta doon 1 meter. Ganon din dito 1 meter din, kasi may biga pa yan sa likod na yan. Siguro baka hindi na rin namin malagyan yan na mga extra bar kasi marami naman din bakal ito. Pero siyempre ipapakita pa rin natin sa may-ari, sila pa rin naman magpa-approve nito kung kailangan ba na maglagay kami ng mga extra bar dito sa tatawag na top bar sa ibabaw. Kasi yung baba na to, yung tinimim yan ang bottom bar. Itong tinimim dumadaan yan sa ilalim ng biga, ayan. Ilan yan? Tapos ito naman ngayon, mga 12mm ay dumadaan sa ibabaw ng biga. Ngayon ang tamang pag-layout. Kaya halos double din naman ang latag namin ito. Ang naging kulang lang dito ay ang mga extra bar namin. 2 meters? Pero maglalagay pa rin siguro kami kahit paano, lalo dito sa gitna na to. Yan, dito. Kasi dito naman halos dikit-dikit na rin yung bakal dito sa harapan. Hindi na namin kailangan na maglalagay pa ng mga extra bar dyan. Marami na rin bakal. Yan ang sitwasyon dito ngayon sa paglalatag namin ng bakal. Bali siyam kami dito at hindi pumasok yung dalawa. Bukas pa. Kasi bukas, Miyerkules pa lang naman. Ang gagawin bukas, maglalagay pa kami ng mga spacer, o ngayon baka malagyan na rin ng spacer to. Kung hindi man matapos, may bukas pa naman. At saka lahat ng mga gilid-gilid niyan, inspeksyonin pa namin. Lahat ng mga butas, iayos pa para hindi tatagas yung halo.
Yan, sa gusto guys sa magpapagawa, PM na lang kayo. Sa mga nagtatanong sa akin tungkol sa ganito, ba't hindi SRC panel ang ginagamit namin sa mga pader? Yan kasi nakadepende yan sa may-ari na gusto magpapagawa. Kami hanggang suggest lang, pero wala kaming karapatan na kami ang masusunod pagdating sa trabaho. Ang nasusunod dyan ay yung may-ari. Pag gusto nilang hollow block, kung ano man ilalagay dyan, yun ang gagawin natin. Kasi tayo manggagawa, kailangan natin sumunod sa may-ari. Talagang matibay na matibay ito. Wala kami pangamba. Double din ang tawag nito, ang paglatag ng bakal. Yan idol, at abang-abangan nyo na lang yung sa susunod namin na video. At sa ngayon pinapakita na namin sa inyo yung ginagawa namin. Yan, nakikita nyo naman. May malaking puno pa ng mangga dito. At sa pagpader nito, siguro saka natin bibidyoan. Sa pagbuhos naman namin ito, ang gagamitin dito ng owner, ng may-ari, ay ready mix truck. Kasi hindi ito pwede manumanuhin kasi una-una malaki ito, malapad-lapad itong bubuhusan, kaya hindi pwede mano-mano. Tsaka doon din isa rin dahilan nag-aampaw yung gawa, kasi yung mga tulo-tulo dito sa pag-ibaldi-baldi nyo, pag mano-mano, yun nagsimula yung mga ampaw yung buhos. Tsaka iba pa rin yung may gamot. Tulad sa mga ready mix na yan, may mga gamot yan bago ibuhos. Ayan, at sana nga mga idol, at kahit paano naisishare naman kami sa inyo ng konting kaalaman kung paano maglatag ng bakal. Hindi man natin talaga natutorial ng husto pagdating sa two-way, kasi nga gawa lang nagbawas tayo ng mga extra bar dyan. Pero sa second floor na ginawa namin ay yun talaga, two-way slab ang ginamit namin doon. Hindi ko lang talaga na tutorial, gawa nga talagang niisip ko rin. Marami din ang gumagawa ng ganito na mapapanood nyo sa mga tutorial nila pagdating sa two-way slab. Ayan na nga idol, ito pa rin sa ginagawa namin. At sana sa mga kunting bagay, meron na naman kami na i-share sa inyo. At nakapagbigay naman kami ng konting kaalaman. Sa mga nagtatanong tungkol sa paggawa ng bahay, PM na lang kayo at sasagutin natin yung sa abot natin makakaya. Sa ngayon guys, pasensya mo na kayo, hindi talaga kami makakalis dito kasi malaki itong ginagawa namin ngayon. Ayaw ko rin naman tanggap ng trabaho tapos hindi ko rin matutukan. Kasi dito pala sa ginagawa namin ay talagang kailangan na nandito kami lahat. At makikita nyo rin naman yan sa paggagawa namin kung hanggang saan na kami, kung kaya namin kayo puntahan pag nangyari na ito. Okay, maraming salamat sa mga sumuporta sa akin YouTube channel at sa mga subscriber dyan, mga followers ko, mga subscriber at sa mga viewers ko. Ayan, thank you very much sa inyong mga support. Sana hindi kayo magsawa guys sa pag-nunod ng aming video. At paki-support na rin yung aking cover song. At min-upload naman tayo mga bagong kanta na naman ngayon. Pangabangan nyo na naman yung iba ng mga cover song natin. Okay, hanggang dito na lang mga idol at lagi kayo mag-ingat. Bye bye.